Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng ating morning devotion ay matatagpuan sa Ezekiel, Kapitulo 34, talatang 11 hanggang 16. Ito ang sinasabi. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ako, sa mga tuwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa, at aking hahanapin sila. Kung paanong hinanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangangalat, gayon ko hahanapin ang aking mga tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangangalatan na maulap at madilim na araw. At aking ilalabas sila sa mga bayan at pipisanin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain at pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel sa tabi ng mga daan ng tubig at sa lahat ng tinatahanang dako sa lupain. Aking papakainin sila na sa mabuting pastulan at sa mga mataas na bundok ng kataasan ng Israel at malalagay ang kanilang kulungan. Doon mga higa sila sa mabuting kulungan at sa matabang pastulan ay manginginain sila sa mga bundok ng Israel. Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahigain sila, sabi ng Panginoong Diyos. Aking hahanapin ang nawawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ang nabalian at palalakasin ang may sakit, ngunit aking lilipulin ang mataba at malakas, aking pakakanin sila sa katuwiran. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, Ikaw ay napako sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa walang katapusang pag-ibig na inialay niyo sa amin. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kababayan, lalo na yung iyong mga anak sa pananampalataya na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Maraming nagkakasakit sa panahon ngayon, tulad ng ubo, sipon, at iba pa. Naway abutin mo sila, O Diyos, at ibalik mo ang kanilang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman at pagalingin mo sila, Panginoon. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap buhay sa lansangan, na sila'y ingatan mo at proteksyonan sa mga masasama. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na mangingisda, na sila ingatan mo sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo ng iyong mga apostol na naroon sa karagatan upang nakaranas sila ng malakas na hangin at ito'y iyong pinahinto. Amin ding itinataas ang aming mga kapatid na mga magsasaka, na sila ingatan mo sa kanilang pagsaka. Ilayo mo po sila sa mga mapagsamantalang negosyante, Panginoon, dito sa aming bayan, upang sila, O Diyos, ay makaranas ng kaginhawaan sa buhay, upang sila ay magkaroon ng motivation na magsaka muli, Panginoon, lalong-lalo na ang kanilang mga anak ngayon, na nakita nila kung paano kahirap na magsaka ng lupa at pinagsamantalahan ito ng mga malalaking negosyante, Panginoon. At tulungan mo po ang aming mga leader ng bayan, ng bansa, upang kanilang matulungan ang mga magsasakang ito. Dahil sila po, Panginoon, ang nagdadala ng pagkain sa bawat tao
bawat Pilipino sa kanilang mga hapag. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Ezekiel, na kung kanino ipinangalan ang pangatlong pangunahing aklat ng propeta, ay nagmula sa angkan ng mga pari at lumaki sa Jerusalem kagaya ni Jesus. Ayon sa aklat, isa rin siya sa mga kasamang itinapon sa Babylonia pagkatapos na sakupin at sirain ang Imperyong Babylonia, ang Huda, noong 587 BCE. Sa aklat na ito, nang mariing pansin ang tipanan ng Diyos at bayang Israel at kagaya rin ng ibang mga propeta. Ang pagdurusang dinanas ng Huda ay sanhi ng kanyang pagtalikod o di pagtatapat sa tipanang ito. Gayunpaman, sa likod ng mga naganap na pagkawasak ng lungsod sa Jerusalem at buong bansa, maliwanag na isinisaan ni Ezekiel na ang Diyos ay mananatiling matapat at muling ililigtas at pababalikin ang kanyang bayan sa kanilang bansa. Ang matatag ng pag-asang ito ay ipinapahayag ni Ezekiel sa pamagitan ng mga pangitain o bisyon. Inilarawan ni Juan si Jesus bilang handog ng Diyos sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao. Dito pinakamadalas gamitin ang mga kakaibang paglalarawan kay Jesus, kagaya ng kordero ng Diyos, ilaw ng sanglibutan, tinapay at tubig ng buhay, mabuting pastol, pintuan ng mga tupa, puno ng ubas, ang daan, katotohanan at ang buhay. Ang lahat ng mga salitang ito ay naglalaman ng malalalim na kahulugan at di dapat na unawain sa kanyang literal na kahulugan kundi sa matalinghagang paraan. Ang liham na ito ay inilaan para sa mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa Asia Minor, kagaya ng sulat ni Santiago. Layunin din ng mga aklat na ito na palakasin ang loob at pag-asa ng mga mananampalatayang dumaranas ng malalaking pagsubok sa kanilang pananampalataya. Pinapayuhan silang buong tapang na tiisin ang mga paghihirap at paglabanan ang mga pagsubok, at sa ganitong kalagayan, ang dapat na maging uliran ay si Jesus, na dumanas din ng lalo pang malaking paghihirap, ngunit nagtagumpay at pinagpala sa huli. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa pagliligtas mo sa bayang Israel upang sila'y patuloy na sumunod. Gayon din po kami, Panginoon, bilang mga Pilipino. Patuloy kaming gabayan upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Salamat, O Diyos, sa bagong umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat sa pag-iingat mo sa aming pagtulog. Salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito, upang kami ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. At patuloy kaming maglilingkod sa inyo at sa aming sambahayan. Dahil ikaw ang Diyos na mapagmahal.
Ikaw ang Diyos na nagligtas sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoon, at sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin na kami ingatan mo sa aming pagpasok sa aming mga trabaho, sa aming pagdadrive. Ikaw, Diyos, ang manguna upang kami ligtas sa anumang kapahamakan. Tulungan mo kami at ilayo sa anumang mga aksidente, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.